Hi everyone, so this is me, Mike. It's Mike. And this is probably the tutorial for how to make a Bluetooth car. So for today's material, we have this acrylic sheet. We can buy at different hardware store and different furniture store or anything, not in the food store. Okay, so this is my design of my car. So I just draw it using ball pen, but with precise measurement. I use roller to make it um, accurate. So this is the actual. So we are going to use mini drill and other cutting tools to cut this whole thing. The acrylic and cut. So this is the final result. So some of smudges because of um, during drilling and cutting process. So we can use alcohol to make it the acrylic smooth. So this is the chassis and this one is the four adapter for the wheels. So we need this chassis and of course the gear motor with its dynamo. You can buy it online. So that you can make your own Bluetooth car. Then we have a microcontroller, Arduino Uno. Anything you can use Arduino Nano, ESP32 or anything you want. But Arduino Uno, I'd recommend Arduino Uno because it capable for motor control and other digital processing. So we have here sensor shield as adapter for our Arduino Uno. So it must be optional. So if you want many sensors and medyo kulang po kasi yung ano niya yung lalagyan niya sa Arduino Uno. So if kailangan natin ng maraming lalagyan. So we use sensor shield. So you can buy it online. Sensor shield partner with Arduino Uno. So it was like this setup. Yan. Para lang siya pong adapter. Plug and play yan. Okay. So, yung pinaka infotainment info ay nandito na rin sa taas. Like the digital pin, dito na rin siya nakalagay. So, dito ka na kayo maglalagay ng digital pin. So, right now, hindi naman tayo, so, we can use Arduino Uno only. So, yan. Then, some of the programming cable and jumper wire. And of course, yes, you can use anything to upgrade the car. So, let's start. Okay. So, this is the setup of our paano gawin yung Bluetooth car. So, yan. So, nalimutan ko pala na kailangan din natin ng mga bolts and nut. You can buy bulk and assorted sa online. Like this pouch. Yan. Makahanap ka ng maraming. And then, of course, kailangan din natin ng caster wheel. So, caster wheel, meron din yan sa mga furniture or hardware. Kalimitan nakikita yan sa mga sa section ng pang cabinet. So, yan. Caster wheel. Para siya pag ikot at turn right and turn left ng ating car. So, ngayon, ikakabit na natin yung mismong component. Yan. Ito yung acrylic natin. So, this one is para dito. The other one is dito. Yan. Okay. So, the other one is dito. Side na to. So, parang may sa edge na to na parang may cut na yung style niya. Yan.
So, dito yun ngayon pagtatagpuin yung butas nitong ating gear motor. Yan, yung mga butas na yan. Diyan padadaanin yung tornilyo. So, we have this 4 screw and nuts. Okay. Okay. So, we need screwdriver. Of course, kailangan din natin ang soldering iron. Then, itong toggle switch, kailangan din natin ang toggle switch. So, itong, rocker switch. So, itong rocker switch ay ginawan ko na din ng butas para dito. Yan, sa gitna. Diyan natin siya ilalagay. Then, diyan natin siya ihinang. So, itong gear motor na to is, nakahinang na rin yung kanyang wire pag binili. May kasama na rin siyang wheels, set na siya. Ngayon, hanapin lang natin yung ano niya. So, ipaloob natin yung may hinang. Ito. Paloob natin. Okay. Yan. Yan, ganyan yung setup niya. Yan. Yung butas niya, yan. Ay dapat pasok doon sa isang butas. So, yan. Then, ito. Ikalasin na natin to. Yung mga screw. Yan. Para maging lock na siya. Then, salubungin lang natin sa kabila. Yan. Pasok, oh. Pasok dun sa kabila. So, ngayon, gagamitin natin ng screwdriver para higitan yung screw. Shucks, nahulog. Okay. Nga pala, bago natin siya ilagay na rin natin itong kanyang parang flywheel. Pwede kayo magtingin tayo sa bayan. Pwede tingin tayo sa bayan. Meron tayo makikita. Para mas may inspection kasi dyan. Kapag Tapos, online kasi baka sira dumating. Tapos Yan. mag-ano din tayo sa online. Tingnan. Mag-add to cart ng isa. Mm. Pagkaya natin ang Bali. presyo dun pag nasa bayan natin. Kaya rin, kaso magkano siyang kapatid niya.
Careful ko lang. Matindi lang sa pala. So, yan na yan. Kung yung itsura niyan. So, medyo matagal lang. Kailangan mo lang nang patamain yung kanyang dalawang butas. Yan. So, kailangan may tornilyo din yung dalawa. Yan. Ito yung dalawang butas. Then, ulit lang din ang process. Paras lang din ng una. Salpak mo yung isa dito. Then, yung isa is ito din. Para lock niya. Lagyan na natin yung ating wheels. Yung motor. Then, ang ita-attach naman natin is yung ito. Caster wheel. So, yan. Kailangan natin ng ganitong hex nut. So, may nabibili yung ganito online. So, ilalagay ko na lang yung yellow basket or link. Then, yan. Nag-create lang din kami ng butas. Yan. Then, salpak muna natin isa-isa. Okay. Kumain natin higpitan kapag kompleto na lahat. Okay. So, yan. Pwedeng pampigil natin yung kamay. Pag wala tayong kamay, pwede namang plies or basta pampigil para humigit yung nut. Huwag lang natin pakahigpitan kasi prone sa breakage or malutong yung pero ang ginamit natin acrylic yung maganda naman. So, depende sa inyo kung makapal o manipis na acrylic yung gamitin natin. So, in my case, bumili kami ng mas makapal na acrylic. Ayan. Touch na din natin yung wheels. Ayan. So, may yung butas niya, sakto lang din sa butas niya dito. So, kailangan hindi ka magkamaling isalpak. Hindi ka mamamaling magsalpak. So, yan. Buuan natin yung car natin. So, ngayon, ilagay na natin yung caster wheel. Uy, saktong-sakto. Grabe. Grabe yung pagkakasukat natin. Saktong-sakto yung car. Yung wheel. Ngayon, dalawang screw lang ating ginamit. So, marami pa naman screw dyan. Sa plastic yung binili kong ganito. So, marami pa namang screw dito. Pero dalawa lang nilagay ko. So, baka, may paglalagyan pa kasi tayo dito sa taas. Like, yung mga battery, motor driver. So, i-fix din natin yun. Okay. Screw lang natin. Yan. Once na mahigpit na. So, ganyan na yung result. So, tamang-tama yung pagkakagawa natin. Pantay na pantay siya. So, yan. So, naglagay na din ako ng mga butas dito sa taas para paglalagay ng wire para malinis yung niya. So, yan. Okay, taas lang din natin yung wire. Nakadepende sa inyo kung paano i-organize. Pwede kang gamitin ng cable tie or tape or anything. Basta na siya. Yan na yun. So, kailangan na natin ng mga component. Yan na yung car natin. So, try na natin ilagay yung microcontroller or Arduino. Or kahit Arduino Nano. Depende sa inyo. So,
lagyan natin ng screw. Hanap lang din tayo ng screw na mahaba na pasok dito sa... So, binutasan din natin tong nag-add din tayo ng butas acrylic para dito sa screwhan na to. Yan. Itong mga ganyan, may screwhan yun. So, pag hindi pwedeng cable tie. Yan. Okay. So, kailangan mahaba, hanap tayong mahaba. So, may mahaba ditong, so, assorted na siyang nabibili. Marami siyang pagpipili ang bolt and nut na magka-partner. So, yun na yung car natin. So, wala tayong napiling nut. Kasi nga, medyo maikli. Ngayon, gagawin na lang natin is cable tie na lang. So, ayan. Buti na lang may cable tie tayo dito. Buksan na natin siya. So, cable tie na lang natin yung ibang parts. Then, natin siya screw. Okay. Ayan. Buksan natin siya. Cable tie. Para pwede siyang maangat-angat pag kailangan mo ng panibagong program. Okay. Huwag mo lang pakahigpitan. Kailangan na lang siya. Check mo kasi notes mo. Then, Yung mga nakita natin, kailangan natin i-accomplish. kahit ilagay mo man natin dito yung excess. Mamay naman natin i-cut. Sa notes. Yan. Ano yung phone? So, pwede siyang maangat-angat. So, kailangan lagyan din natin yung screw mamaya kapag naisalpak na lahat. So, ayan. Meron tayong L298 motor driver. So, ayan. Nagamit ko na rin to. So, para may pakita ko lang paano ginawa natin yung yan. Bakit dyan si scale? Andito. Hindi sila. Ay, dito. Tulog. Tulog. Ayan, tatanggalin muna natin yung ibang mga jumper wire nakakonect sa ating L298. So, ayan, meron po yung Agenda. Week 9. lalagyan ng pin sa likod. Ito yung para sa motor niya. Out 4, out 3, out 1, and out 2. So, yung out 3 and out 4 is para yun po sa pin na N3 and 4. Yan. Yung NB, yung out 3 at out 4 ay doon sila magkasama. Bibili tayo ng table. Yun na, canvas ng table. So, yan. So, need lang natin ng 7.4 volts na supply. Nga pala, importante na alam natin kung ano ang voltage requirement ng bawat pyesa para hindi siya masira. Halimbawa na lang nito, so 6 volts to 12 volts ang kaya niyang i-handle na voltahe. So kung tumaas yung voltahe natin ng 12 volts, so maaring ikasira. Ganun din dito. Sa L298 is nakalagay din naman dito na hanggang 12 volts lang siya. 6 volts to 12 volts. So, pwede nyo i-search yung kanyang specs, kung ano ang kanyang working principle. So, ayan. Itong L298 motor driver, i-connect na natin sa ating mga motor. So, ayan. So, hindi natin na magagamit yung switch kasi nga
Ang gagamitin natin battery case ngayon is itong ganitong battery case na 18650 na naka-series yung kanyang configuration. So, pwede naman tayong bumili online. So, ito kasi single cell. Pwede naman din to. So, isi-series mo lang itong dalawa. So, kasi nga ang bawat battery nitong ganitong 3.7, pag sineries mo siya, is magiging 7.4. Pag naka-parallel naman, stay lang yung voltage, tataas lang yung capacity. Pag sa series naman, tataas yung voltage, pero yung capacity, kung ano yung capacity ng bawat isang cell, kaya lang din ang babasahin niya. So, kailangan, pag gagamit tayo ng 18650 battery, kailangan yung mga true rated. Ano ba nga ba yung true rated? Ibig sabihin, mabigat siya, tama lang yung capacity niya, yung nakasulat na capacity sa ano niya ay kailangan maganda. So, kailangan din natin ng tester. Yan. Tester para sa voltage. And then, para din makapag tayo. Yan. Kailangan natin i-tester yung mga battery kung may mga karga o wala. Ayan, kailangan siya pumalo ng 4 volts. Pinakamataas niya. Pag sa full charge, 4 volts ang kanyang measurement. Okay. Yan. So, full charge pa siya. Nakalagay sa 4.1 and 4.1. So, 3.8 ito yung isa. So, okay lang yan. As long as may karga, ay maganda yung takbo ng ating car. So, kailangan kapag dapat laging full charge. So, ito, ganito mga battery. True rated yan. May nabibili online. So, yan. Bulk na yan. So, ito naman is refurbished. Ibig sabihin ng refurbished is second hand siya pero parang remodel kung sa ibang term. So, ngayon, gagamitin natin tong battery case na ganito na may DC plug, male. So, yan. Screw lang natin siya dito sa part na to. Then, nilagay na rin natin yung L298 motor driver natin. Niyapos lang natin kasi wala tayong paghanapan ng screw. Kasi nga, medyo maikli din yung screw na binili natin. So, ngayon, unscrew lang natin yung isang part dito sa wheels at then doon na natin siya itatap. So, ayan, dito pala sa, may sarili na siyang switch. Kaya sinabi ko sa inyo na hindi na magamit yung isang switch. Pero pwede natin siyang gamitin sa ibang, kapag magdadagdag tayo ng mga sensors, pwede siyang switch para sa ibang paraan. Yung cable. Ngayon, ikakabit. So, may mga butas yan, intended talaga para sa screw. So, ngayon, isang screw lang natin yung ilalagay. Kasi, matibay naman yan. Higit lang natin ng maganda. So, okay. Tamang higit lang, huwag natin pakapersahin, baka ma-acrylic. Ayan, okay na, okay na. Nagala naman ng konti, pero hugot mahigit na yung niya. Buksan natin kay Sir Barte. Then, lagyan na natin yung mga battery. Kagandahan nito, may taklob siya compare dito sa battery case na ganito. So, ang tawag na pala dito is 18650 na battery case. So, bibilhin na dapat natin na battery case ay naka-series, hindi naka-parallel. So, kasi nga, ang kailangan natin na voltage is 7.4 volts. O, pwede rin namang 12 volts. Ang bilhin natin is yung naka-series na ganito din na 12 volts. So, kasi nga, itong wheels naman ito ay 112 volts siya. So, kung maglagay tayong 12 volts, hindi siya masira. Ganun din itong L298 hanggang 12 volts ang kanyang maximum input voltage.
Kaya siguro gamitin ko. Ngayon, ilagay na natin yung mga battery. Ano ba gamitin yun? Stop. Pinambak na wala mga file. Putang bak na sa school. So, ayan. So, kailangan din natin ng ganitong plug. So, balon plug ang tawag dito or DC. Female and male jack. So, ibig sabihin ng female, ganito siya, may butas. Then, female naman ito, parang sa salpak niya. So, pwede din tayong humanap sa mga ating mga e-waste or sa mga sirang mga appliances na ganito yung plug. Nakasyang-kasya sa ganitong plug. Yan. So, kung mag-aano ka sa ng mga e-waste ng ganitong plug, kailangan alam mo yung kung saan ilalagay yung negative tsaka positive. Kailangan gumamit ka ng tester. Pero dito kasi sa case na to, may nakalagay na rin siyang positive, negative kung saan mo siya ilalagay. So, itong female, ilalagay natin sa L298 motor driver. Para dito ngayon ipa-power yung para i-power yung L298 galing sa battery. Okay. So, dito na tayo sa L298. Pag-connect na ng L298 sa ating Arduino. So, tinanggal mo muna natin yung pagka-cable tie kanina. Kasi nga, hinahanap pa natin kung anong pinakatamang position ng Arduino. So, kasi nga, po-programin pa natin tong Arduino. So, ngayon, tinanggal ko muna. Ang pinex muna natin yung L298. So, tatanggalin lang din natin yung jumper dito sa dalawang gilid na to. Sa NA, enable A para sa kabilang motor, enable B sa kabilang motor. Ibig sabihin ng NA and B, PWM or pulse width modulation. Dito nako-control yung speed ng ating car. Na-adjust yung speed kung mabagal o hindi. So, pwede namang optional na hindi natin gamitin yung NA and NB. Pero dapat nakapasok tong jumper na to. Kailangan remove lang natin siya. Yan, kailangan natin ng female to female na jumper wire na paras na butas. Kasi nga dito sa ating Arduino Uno, meron siyang pin na ganito. So, dinagdagan natin. So, ang ordinary yung Arduino, kapag binibili, meron siyang libreng pin na pwede na siyang i-modify. So, kung pwede siya sa female. Meron din naman ditong butas para sa male. Pwedeng ang gamitin natin is female to male. Kasi nga itong sa L298 is pin yung kanyang configuration at hindi butas. So kailangan dapat ay female. Ngayon, i-connect lang natin bawat isa. So dito, kahit saan dito, yung sa NANB, so para lang naman sa jumper yung dalawang yan. So kahit saan dyan ka mag-connect. So yan. Connect na natin NA, N1, N2, N3, N4 ng motor. So sa N1, N2, nandun yung ano niya is out 1, out 2. N3, N4, out 3, out 4. Yan. Okay, ganyan na yan. So, dahil namin, minodify natin yung Arduino natin na dagdagan ng pin, ma-maximize yung kanyang, so, ayan, female to female lang gagamitin natin. So that, pakita ko sa inyo, kapag bibili kasi tayo ng Arduino, so may butas yan dito sa ayan. So, pag binibili kasi niyan, may butas dito siya na additional pin. May mga libreng pin yan pag binibili. So, hininangan lang namin to. Ang pagkakahinang namin is precise and accurate para hindi masira yung Arduino. So, ngayon, may mga pin na siya. Mas mahigpit kasi pag yung female to female. Pag
pag ganitong dibutas, at ilalagay natin siya, madali siyang matagtag. So, okay. So, ilagay lang natin sa kahit anong digital pin. Then, magbabago lang to sa code. So, sa PWM, so, ang gagamitin natin is yung may ganito. Yung may infinity. Yung parang, yung may mga number, sa katabi ng number, may parang S. So, lagyan natin yung NA and NB kasi doon yung PWM niya sa pagbilis at pag ng sasakyan. So, ilagay natin yung kasunod mo muna natin. Sa chapter 14 ba ilalagay yung schematic diagram? Chapter 4 din. Schematic diagram. Okay. Yan, nalagyan na natin. Okay, nakalagay na yun sa pin ng Arduino. Ngayon, kailangan natin ng isang connector na jumper wire na female to male para naman sa ating So, ayan na natin yung ating car. Unti-unti na siya mabubuo. So, yan. Ilalagay ko na lang sa description yung same diagram nito para sundan nyo na lang yung connection niya. So, kailangan din natin ulit ng
female to female para dito sa ating Bluetooth module. So, itong Bluetooth module nga pala is, ito yung magiging communication, communication, para mapaandar natin yung car. So, gagamit tayo ng application. So, ngayon, kapag nagko-code na tayo, kailangan naka-remove yung Bluetooth module para hindi siya masira. So, ngayon, salpakan na natin ang code. So, gamit na tayo ng programming table. So, pwede tayong umorder ng ganitong mas mahaba, pero ito yung libreng cable pag bibili tayo ng Arduino. So, may mahabang cable naman. So, ito yung pang printer cable. Printer cable ang tawag dito. Bukas siya dito yung pang printer natin. So, ngayon, meron na tayong program na nakasave dyan. Ginawa na natin ang program. Ngayon, isasalpak lang din natin. Okay. Okay. So, titingnan natin kung anong connection yung kanyang NA and B. So, kailangan shared common ground sila. Yung ground ng Arduino ay shared din sa common ground ng L298. Ganun din sa battery. So, hindi na tayo gumamit itong mga plug kasi nga, medyo masikip siya kung lalagyan pa ng ganitong plug. Medyo hindi siya, natutulak siya ng yung Arduino, nagpapalayo. So, okay. Tingnan natin yung NA natin. So, ang NA natin nakalagay sa 9. Baguhin na natin yan. Hanggang Paliguan natin. Ito lang. Huwag ka. Ayan. Ano ba sila? atras na yan. Steve. 98, Steve! Labas kayo. 11, Labas kayo. 6, Steve. 5, and 3. Kasi nga, PWM yung 3. So, yun naman natin ilagay sa 4. Yan. Or 3. Kasi nga, nakalagay sa PWM siya. Yan. So, Arduino Uno. Yan, COM4. Yan, nakalagay sa, COM4. Yan, COM4 USB. And then, Arduino Uno. Arduino Uno nga pala yung model na gamit natin. Yung board. Then, okay, lagyan natin ang program. So, yan. Okay. Ayos na. Uploading na lang. Okay, done uploading na. So, serial monitor natin. Yan. Okay natin yung datas kung then, after na nating pwede na nating ilagay yung kasi nga may program na. So, hanapin lang natin yung ground. So, VCC para sa 5 volts. 5 volts ng Arduino. So, yellow ang 5 volts. Ang ating ground ay green. Okay. Yan, umilaw na. And then, yung RX ng Arduino, TX sa module. Imbis na RX to RX, dapat TX to RX. Baliktaran. Okay, so ang ating blue ay, so may nakalagay naman dyan. Yan. RX, TX. Yan. So ang ating blue ay, dati din meron din sa Bluetooth module. BCC, ground, RX, TX. So yung dalawang state and EN, hindi na yan natin kailanganin. So, may mga time na kinakailangan din yan. Depende lang sa paggagamitan. So, TX natin ay papuntang RX. Papuntang RX. At yung RX naman natin ay papuntang TX. Ayan. So, ngayon, meron na tayong cellphone application. So, ngayon, i-connect pala natin yung motor. Mga motor. Dito sa L298. Scroll lang natin. So, tanggalin natin sa kasi may program na yan.
So, ayan, ayos na yung ating car. Try na natin ipaikutin. So, hindi pa natin napipix ng ayos. So, kailangan natin ng application. Itong Arduino Bluetooth control. Then, connect lang din natin yung kanyang pinakapangalan. Okay. SC05, na-pair ko na yan. Yung Bluetooth module niya. Okay. Kailangan mag-green siya. Yan. Okay, nag-connect na. Wait lang. Ulit natin, nag-disconnect minsan. Minsan nawawala yung connection niya kapag maluwag yung sa power supply niya. So, kailangan maigpit yung jumper wire na. Ano natin, hindi na yung gamit na gamit. Okay. Hintayin lang natin ng ilang minutes. Yan, connected na. Okay. So, kung makita nyo, baliktad siya. Yung isa pa, pag baliktad, kahit pa forward yung aking baliktaran yung dalawa. Pag ganyan yung isa, pag ganyan yung isa. So, kailangan, baliktaran lang natin siya sa L298. So, kahit anong siya, para bumalik lang sa dati. So, yan. Sumuha ka. Okay. Yan, okay na yan. Pag makita nyo, puro forward na siya. Yan. Pag atras, ganun. Pares na. And pag mag-iikot, ganyan na. Pag sa kabila, yan. So, try natin siya. Dito. Okay. Listen ko yung email lang sa'yo. Topic, sabi ni last topic Tama. mo. Atras. Then, ikot natin. Ano yun yung ginawa kong software ko? Effort. Ha? Sinimulan ko na. Yan. So, pwedeng din, Yung kahit introduction. saan ang tsaka gusto yung gawin mong unahan, baliktarin mo lang yung motor. Pag send ko sa'yo. ang gusto mo ay, ang unahan mo ay itong caster wheel or itong, ganito. Dalawa to. Pero sa aking case, mas magandang mas nauna yung caster wheel. Kasi kapag hindi masyadong magalaw siya kapag ang nasa unahan ay itong wheels, tsaka sa pulihan ay yung caster wheel. Okay? Okay na. Fix lang natin siya. Parang yan. Yan yung Bluetooth control na part.